So yo, what's up mga ka-idol? This is Anivert TV again, nagbabalik mga ka-idol. So sa episode natin mga ka-idol ay itong nasa screen natin mga ka-idol ay NBA banned shoes. Bakit nga ba ito binaban sa NBA mga ka-idol? Ano nga ba ang misteryosong daya na meron itong sapatos na ito mga ka-idol? Well, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pakihit yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload natin dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Well, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan paki-follow na rin at paki-like yung mismong video. Malaking tulong na po iyon mga ka-idol. So, balik tayo mga ka-idol. Ang ating alamin kung bakit nga ba binaban itong sapatos na ito, yung ganitong design sa NBA mga ka-idol. Ano nga ba yung mga kadayaan na meron ito sa loob ng sapatos mga ka-idol. So, napakaganda itong video natin ngayong araw mga ka-idol. So, yun, humanap na ng pwesto mga ka-idol para alamin natin kung bakit ito binaban. So, ang video na ito mga ka-idol ay nanggaling kay... Wait lang. So, iba. Magkano nga ba ang kinita so, ng America's Got Talent kay Marcelito Pomoy? Yun. At kung balik tayo mga ka-idol. So, ang sapatos na ito, so yun mga ka-idol, balik tayo. I-play na natin, huwag natin itong papatagalin mga ka-idol. Let's go. ang sapatos na ito ay tuluyang binand sa NBA dahil sa kakaibang daya na inilagay sa loob na maaring magpagaling sa isang player. Ano nga ba ang dayang ito at paano ito ginawa? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Noong 2010 ay tuluyan ngang binan ng NBA ang sapatos na ito na gawa ng athletic propulsion slobs. Meron daw kasing kakaibang teknolohiya sa loob ng sapatos na siguradong magpapagaling sa isang rookie NBA player o di kaya mas lalong magpapahusay pa sa isang all-star NBA player. Ang kumpanyang APL o Athletic Propulsion Lobs ay itinayo noong 2009 ng 22 years old na kambal na si Adam and Ryan Goldstone. Walang duda na mahilig nga sa sports ang kambal na ito at sila ay dating player ng University of Southern California. Ang layunin ng produkto ng kumpanyang ito ay matulungan ang bawat players sa anumang larangan ng sports na mag-increase ang kanilang performance. Kaya naisip ng kambal na gumawa ng isang sapatos na makakatulong sa mga basketball players at ito ay ipinakilala nila sa NBA. Dumaan sa mga eksperto at matinding teknolohiya ang pinag-isipan sa konsepto ng sapatos. Masasabing isang malaking advantage para sa isang basketball player ang kaniyang sapatos. Dahil dito nakasalalay ang kaniyang footwork. At kung maganda ang footwork ng isang player, siguradong sigurado magiging maganda rin ang kaniyang mga moves sa korte. Kaya ang isang magaling na player ay hinihimay at pinipiling mabuti ang kanyang gagamiting sapatos na alam niyang ito ay magbibigay sa kanya ng comfort at karagdagang husay. Pwede kasing maging source ng tapilok o di kaya anumang injury ang maling sapatos na hindi fit sa isang basketball player. Kaya noong 2010 nga ay inilabas ng APL ang kanilang Concept One shoes na makakatulong sa isang player para mas lalong tumaas ang vertical leap nito o vertical jump. Ang vertical leap ay ang simpleng pagtalo ng isang player sa ere, katulad ng rebound o di kaya jump shot. Tinatayang nasa 28 inches lamang ang average vertical jump ng ordinaryong NBA player. Sa season na ito ng NBA, makikita natin ang ilan sa mga players na mayroong matataas na record ng vertical jump. Isa na rito ay si LeBron James na merong 44 inches. Pero ito ay natalbugan na ng batang NBA player na si Zion Williamson. Umabot kasi sa 45 inches ang kanyang vertical jump. Hindi rin makakalimutan sa NBA history ang pangalang Spud Webb
dahil siya ay gumawa ng 46 inches vertical jump at ang kanyang height ay 5'7 lamang. Nangyari ito noong 1986 sa slam dunk contest at syempre siya ang nanalo. Pero noong 1988, naitala ni Michael Jordan ang pinakamataas na vertical jump na umabot sa 48 inches. Ito ang pinakasikat na free throw line jump na nagpanalo sa kanya sa 1988 NBA Slam Dunk Contest. At ang vertical jump na ito ang naging dahilan kung bakit binan ang sapatos na gawa ng APL. Nadadagdagan kasi ng halos 4 inches ang iyong talon kapag sinuot mo ang sapatos na ito. Isang malaking advantage na ito sa isang player. Pero alam nyo ba na pagkatapos i-reject ng NBA ang APL Concept 1 shoes ay mas lalo pang sumikat ang kanilang kumpanya. And it turns out that it was like an excellent marketing strategy. Mas lalong lumaki ang kumpanyang APL at tinangkilik ng madla ang kanilang produkto. Kaya huwag mong baliwalain ang anumang rejection na iyong natanggap dahil maaring ito ay daan patungo sa tagumpay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas! So yun mga ka-idol, yun po yung dahilan kung bakit naban itong sapatos na ito ay meron siyang karagdagang parang merong spring na nakalagay dito sa kanyang footwork mga ka-idol. Dito ang tawag nito, basta yun, dito banda. So yun, sana naintindihan yung video natin ngayong araw mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong pagpanood. See you next video mga ka-idol.